Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakarating na sa Egypt ang dalawang Pilipinong medical staff na kabilang sa mahigit 300 non-Palestine na pinadaan sa nagbukas na Egypt border. Sa mga Palestino naman, ang pinalabas ay yung 81 nasugatan sa nagpapatuloy pa rin bakbakan ng Israel at Hamas. Marami pa tayong kababayan sa Gaza kaya kasama tayo ng buong mundo sa pag-aabang sa inaasahang pagbubukas muli ng border anumang oras ngayon. Ang latest, alamin natin mula kay Rafi Tima, live mula sa Giza, Egypt. Rafi. Mel, Ivan, Emil, pasado alas 12:30 ng tanghali ngayon dito sa Egypt kung saan nakatabay pa rin tayo sa patuloy na pagbubukas ng Rafah border crossing para sa mga dayuhang nag-aabang makalabas ng Gaza. Maghahating gabi na kagabi dito sa Egypt nang makumpleto yung pagproseso sa mga papeles ng unang batch ng mga dayuhang kawani ng UN at international aid groups kabilang ang dalawang Pinoy medical staff bago sila pinayagang makapasok dito sa Egypt. Narito ang aking ulat. Ayon sa grupong Doctors Without Borders, ngayon lang daw sila nakaranas ng ganito katinding sakuna sa mahigit 50 taon na nilang tumutugon sa mga giyera at sakuna sa iba't ibang bahagi ng mundo. Miyembro ng grupong ito sina Darwin de la Cruz at Reydor Esguerra, ang dalawang Pinoy na kasama sa mga banyagang unang nakalabas mula sa Gaza. It's absolutely horrific. It has really completely collapsed the healthcare system at large. There are very few facilities that are still functioning, and even those that are functioning are not able to cope with the demand. Bukod sa dalawang Pinoy medical staff, 20 iba pang dayuhang kawani ng Doctors Without Borders ang lumikas kahapon mula sa Gaza. Pero marami pa raw silang volunteer at staff sa Gaza na pawang Palestinian at handa pa raw bumalik ang kanilang international team. It's not that we just want to pull out our international staff. We want to replace them. We have specialized teams who have a lot of experience working with this kind of emergency medicine, war trauma, ready to go. But we need basic conditions to be met in terms of safety and security for our patients and for our staff for that to happen. Ang kanilang mga lumikas na staff kabilang ang mga Pinoy na dumaan daw sa hirap at panganib sa 4 na linggo ng gyera sa ilalim sa medical check-up. Pero marami daw sa kanila kung pwede lang ayaw umalis sa Gaza sa dami ng nangangailangan ng tulong doon. Once they go through those kinds of essential debriefings, once we can take care of them, make sure that they're okay, and they will be repatriated, reunited with their families. Sa pagbubukas ng Rafah crossing sa side ng Gaza, matagumpay nang nailipat ang 81 sugatang Palestino sa Egypt. Kabilang ang kauna-unahang sugatan mula Gaza na dumating sa El Arish Hospital sa Northern Sinai. Nakalusot na rin sa border ang nasa 320 foreign citizens, kabilang ang dalawang Pilipinong medical volunteers na sina Darwin de la Cruz at Reydor Esguerra. Ngayong Huwebes, marami pa ring tao at mga sasakyan nakaabang sa Rafah border crossing sa side ng Gaza. Ayon sa mga otoridad, inaasahang muling magbubukas ang border para sa mas maraming foreign passport holders. Tuloy rin ang pagpasok sa border ng humanitarian aid pa Gaza, bagamat kapos pa rin ang pagkain, tubig at tulong medikal ayon sa World Health Organization. Lalo't patuloy pa rin ang pag-atake doon ng Israel. Mapahimpapawid, lupa, pati sa dagat. Apektado na rin ang mga ospital at refugee camps na tinamaan ng airstrikes ng Israel. Dahil dyan, kaya gumanti ang grupong Hamas gaya ng pagpapasabog sa ilang Israeli tanks na ito. Ya Rab, bismik al-A'zam. Ya Rab. Embahada ng Pilipinas sa Jordan na ligtas nang nakapasok sa Egypt ang dalawang Pinoy medical staff ng Doctors Without Borders na halos araw-araw nilang kausap habang sila ay nasa Gaza. Sa ngayon, all accounted for pa rin at patuloy na nakakausap ng embahada ang natitirang 134 na mga Pinoy sa Gaza. Matapos namang payagan ng pagpasok ng ilang dayuhan mula sa Gaza papasok dito sa Egypt, personal nang nakiusap si Foreign Affairs Secretary Enrique Menalo sa mga opisyal dito sa Egypt. Kabilang na yung kanyang counterpart para payagan ang natitirang mga Pilipino na makatawid ng border. Humiling pa ang kalihim ng tawag sa Foreign Affairs ng Minister para iapela yung paglabas ng mga Pinoy sa Gaza at ligtas na makapasok
dito sa Egypt. Hanggang ngayon, yan pa rin ang ating inaabangan. At yan pa rin ang latest mula dito sa Giza, Greater Cairo area. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Pinaplansya na ang kasunduan ng Pilipinas at Japan na posibleng lagdaan sa official visit ng Japanese Prime Minister sa Pilipinas simula bukas. Ang isang kasunduan naman ng Amerika at Pilipinas tila sinusubukan daw ng China ang kredibilidad. Ayon sa ilang senador, yan ang aming tinutukan ni Joseph Moro. Testing the waters, kumbaga. Ang mga pagbanggang ito ng China na ikinasira ng isang resupply ship ng Pilipinas at pagbangga rin sa BRP Cabra sa Ayungin Shoal nitong Oktubre, tila tangka raw ng China na subukan ang kredibilidad at halaga ng pangako ng depensa ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon yan sa sulat ng tatlong senador kay US President Joe Biden. Dapat daw tumugon ng Amerika ng may diin. Ilang beses daw kasing binanggit ng Biden administration na sapat ang anumang pag-atake sa anumang sasakyan ng Pilipinas kabilang sa Coast Guard para pagulungin ang Mutual Defense Treaty kung saan dapat tayong ipagtanggol ng Amerika kung sakali. Wala pang tugon si Biden, maaari kayang lumahok na lamang ang Amerika sa mga susunod na resupply mission na ayon sa AFP ay mahalagang matagumpay na maisagawa. Sagot ng AFP, Our RORE mission is for us to undertake. It is for our country to make sure that we fulfill our responsibility. ayon sa Armed Forces of the Philippines, tumutulong na ang Amerika sa pamamagitan ng mga technical assistance nito sa mga resupply mission katulad sa Ayungin Shoal. Insulto rin daw ang sinasabi ng China na impluwensya ng Amerika ang mga hakbang ng Pilipinas sa nangyayari sa West Philippine Sea. Siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Muling pinabulaanan ng AFP ang pahayag ng China na hinarang nito ang BRP Conrado Yap noong October 30 sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc dahil sa pagtrespass umano roon at di pagpapaalam sa China. The closest point na nagkaroon sila is about 2.7 nautical miles. Hindi sila dapat nandyan at hindi sila dapat nanghaharas ng ating mga mangingisda. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ang isa sa mga inaasahang pag-uusapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa official visit sa Pilipinas ang huli simula bukas. Kabilang ang Japan sa mga dati nang sumusuporta sa Pilipinas at kumukundi na sa agresibong aksyon ng China. Bukod pa sa pagtulong sa pag-upgrade ng gamit ng Philippine Coast Guard. Inaasahan mapaplansya na ang isang kasunduan para sa mas malalim na pagtutulungan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at Japan. I am optimistic that there will be some agreements signed, and I am optimistic on the progress of the way forward on the reciprocal access agreement between Japan and the Philippines. Matapos ang pulong nila ng Pangulo, magtatalumpati rin si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Joint Special Session ng Kongreso sa Sabado ng umaga. Sa pagbisita ng Pangulo sa Japan itong Pebrero, tinatayang $13 billion ang naiuwi niyang investment pledges ayon sa palasyo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ngayon palang All Souls Day, mas dinaragsa ang mga sementeryo sa ilang probinsya. Nakaugalian din yan sa Angono, Rizal, pero hirap ang marami ngayong taon. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Hanggang tanaw lang si Lerma sa puntod ng anak niya sa Angono Municipal Cemetery sa Rizal. Baha kasi sa ilang bahagi ng sementeryo at inabot ang puntod ni Baby Paul. Ang asawa lang niya ang nakatawid para magsindi ng kandila. Ako hindi ko kaya kasi medyo ganyan kataas hanggang dito po. Tubig. Sa 6 na taon namin, hindi man ganito eh. Ngayon lang. Dati ito yan eh. Kasi napipintura namin hanggang ilalim yan eh. Ganyan kataas siya. Yan, ngayon lang yan. Di ba umulan kahapon? Ang ibang puntod naman, kalahati na lang din ang kita dahil sa baha. Ipinaalam na raw sa Engineering Office ng Angono ang baha sa sementeryo. Bago po mag-undas, inayos po natin yung karsada ng sementeryo. So sa pagtataas po ng karsada po ng sementeryo, meron po tayong mga naiwan po na talagang nakababa po, low-lying po yung kanilang puntod. So ito na po yung mga susunod pong po ng ating pamahalang bayan. Meron pong pansamantala muna nating ilalatag para po mas maging maayos naman yung paglalakad.
Mahigit 100,000 tao ang inaasahang bibisita hindi lang dito sa Municipal Cemetery, kundi pati sa katabi nitong mga sementeryo. Hindi tulad sa maraming lugar sa bansa, sa halip na November 1, tuwing November 2 o All Souls Day dumadalaw sa sementeryo ang mga taga-Angono. Sacrifice talaga, every year lang naman po eh. Hindi lang sa Angono may unique na paraan ng paggunita ng undas. Sa General Santos City, isinasagawa ang tinatawag na palina o pausok, kung saan pauusukan muna ang mga taong nanggagaling sa sementeryo. Yan daw ay para hindi sila sundan pauwi ng mga kaluluwa ng mga yumao. Sa Paway, Ilocos Norte naman, isinasagawa ang Tumba Festival, kung saan nagtatayo ng kubol ang mga residente upang mag-alay ng dasal at atang o pagkain para sa mga yumao. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Iimbestigahan ng COMELEC ang mga gurong umatras sa pag-upo sa Electoral Board sa mismong araw ng eleksyon. Pero ultimo ilang pulis na humalili sa kanila. Umuring din kaya sasampahan ng reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagkainitan ng mga kampo na magpinsang magkalaban sa pagka-chairperson ng Barangay Buwadi Amunta sa Taraca, Lanao del Sur. May nasugatan pa sa gulo. Pinipigilan po ng mga other na kabilang partido na to vote. Tinataboy, then physical harm. Natuloy ang botohan pero tabla ang resulta. Kaya nag-draw lots at nanalo ang re-electionist barangay chairperson na si Yasmalin Macabando. Ang iba pang insidente ng gulo, bago at sa mismong araw ng eleksyon, naging dahilan ng pag-atras ng libo-libong guro sa pag-upo sa Electoral Board. Sabi ng COMELEC, ginagalang nila ang desisyong umatras bago ang araw ng botohan. Pero hindi raw katanggap-tanggap kung sa mismong araw ng eleksyon umatras, lalo na yung mga sumbong na ganito. Ayaw po nilang ibigay o ayaw po nilang i-turn over yung mga election paraphernalia na humalinhin sa kanila ng mga personnel ng Philippine National Police. So ang gusto nating alamin, tinakot po ba sila? Iimbestigahan daw ang mga gurong umatras dahil sa takot, pero nang tanungin kung kakasuhan sila, sabi ng COMELEC, Hindi. Pagka naman talaga at kinakailangan natin sino ang nanakot dahil yung nanakot na yun, papailan namin ng kaso. Pero pwede pa rin daw umaksyon laban sa guro ang DepEd o ang BAR Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Tiyak namang sasampahan ng reklamo ang ilang pulis na pumalit sa mga umatras na teacher na umatras din. Definitely, yung administrative, ipagpapaubaya natin yon doon sa kanilang organisasyon. Yung criminal, yun ang pag-aaralan namin. Hindi ka tanggap-tanggap yung uniformado, tatakutin. Hiling naman ng isang grupo ng mga guro, iakyat sa 10,000 pesos ang honorarium ng lahat ng guro at wag na itong kaltasan ng buwis. Humihingi rin sila ng overtime pay, pati meal and travel allowance. Talagang buwis buhay para po maging mapayapa at matagumpay yung barangay and SK election ngayong taong ito. Kailangan po talaga na magbigay ng karagdagang benepisyo. COA at DBM sinasabi na ang entitled lang sa overtime ay yung mga empleyado mismo ng isang ahensya o departamento. Kahit naman po gustong-gusto rin natin, wala rin po naibigay sa amin na budget para sa overtime nila. Wala rin tax exemption ng election honoraria dahil wala raw batas para rito. Sabi naman ng DepEd, bibigyan ng mga guro ng 5 service o leave credits at posibleng may dagdag pa kung nag-overtime. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Dumaan na nga sa busway kahit bawal nag-counterflow pa. Kabilang yan sa mga tagpo sa panghuhuli ng IAC sa EDSA kanina. May mga tinikitan ding pulis at sundalo. Narito ang aking pagtutok. Holiday at walang masyadong sasakyan sa daan pero ang mga motorsiklong ito sunod-sunod na nag-counterflow sa loob ng EDSA bus lane sa bahaging ito ng EDSA southbound. Ang mga motor na ito tumatakas na pala dahil sa banda pa roon nanguhuli na pala ang MMDA ng mga sasakyang iligal na pumasok sa bus lane. Ang operasyong ito ng I-Act isinagawa kaninang umaga sa iba't ibang bahagi ng EDSA. Sa area ng EDSA Santolan sa Quezon City kabilang ang ilang pulis, sundalo
at empleyado ng gobyerno sa mga natikitan sa naturang operasyon. May mga sinubukang makalusot pero napigilan pa rin sila. Mahigit sa 20 motorista ang natikitan, 3 ay 4-wheeled vehicle habang ang iba'y nakamotorsiklo. Kabilang sa mga motorcycle rider na nahuli ang 6 na pulis, 2 sundalo at 1 empleyado ng gobyerno. Inisyuhan sila ng DOP o Temporary Operator's Permit. Kinumpiska rin ang driver's license na maaaring makuha sa tanggapan ng Land Transportation Office kapag nakapagbayad na ng multa. Kanya-kanya namang paliwanag ang mga nahuling motorista. Ang isang rider, impound ng motorsiklo, nahuli siyang pumasok sa EDSA busway at nanghinga na. Ng ORCR, wala rin daw maipakita. Kamakailan lang ay inanunsyo ng MMDA na tataasan na nila ang multa para sa mga sasakyang iligal na pumapasok sa EDSA bus lanes na para lang dapat sa mga bus at emergency vehicles. 5,000 piso agad ang multa para sa first offense, 10,000 piso at 1 buwang suspensyon ng lisensya sa second offense, 20,000 piso at 1 taong suspensyon ng lisensya sa ikatlong paglabag at 30,000 pesos at rekomendasyong kanselahin ng lisensya sa ika-4 na violation. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan ito magiging epektibo. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ngayong undas, inaalala rin ng ilan ang mga namatay na alagang hayop, lalo't itinuturing rin silang bahagi ng pamilya. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Habang karamihan nasa sementeryo, dito sa Memorial Wall ng Philippine Animal Welfare Society o POS sa Quezon City, bumisita sina Lou at Rida. Nandito kasi ang alaala ng namatay nilang alagang pusa na si Mimim. Kwento ni Lou, nagbabike siya sa subdivision nila nang madaanan si Mimim. Lumapit daw ito sa kanya at nagdesisyon siyang ampunin ang pusa. Parang anak. Kahit yung nanay ko ang treatment sa kanya parang apo. Sa sofa, lagi siyang katabi. Tapos, pag umuwi, siya yung unang-unang babati sa'yo. Naging instant best friends daw sila ng alaga nilang aso na si Fluffy. Kaya naman nang mamatay si Mimim noong 2018 dahil sa impeksyon, tila namatayan din ng kapatid si Fluffy. Alam mong ramdam niya na yung loss. Kasi pag meron kasi silang area ng kainan, kapag kakain na, alam mo yung nagtitingin siya kung nasaan si Mimim. Kasi usually sabay sila kumakain. So, alam din ni Fluffy na may missing. Ngayon, may 3 bagong inaalaga ang pusa sina Lou at nakaugalian na rin daw nilang magpakain ng mga puspin bilang pag-alala kay Mimim. Sa halagang 2,500 pesos, pwedeng i-memorialize sa pader na ito ang alaga ninyo, gaya ng rescue cat na si Dandan na parang anak na raw ng mga fur parent niya. At cappuccino na nakasmile with teeth pa. Pero hindi lang mga alagang pusa at aso ang nandito sa Memorial Wall. Nandito rin ang hedgehog na si Mr. Prick at ang dolphin na si Wenwen na namatay habang tinatransport papunta sa isang oceanarium. Sa Manila North Cemetery naman, may espesyal na libingan para sa mga namatay na alagang hayop. Nilagyan din ito ng mga lapida para alalahanin ang pamilyang hindi man natin kauri ay tunay rin nating inibig. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Hindi lang banta mula sa mga banyaga, kundi pati raw sa sariling kababayan. Ang dagdag pahirap sa mga mangingisdang umiiwas sa Scarborough Show. Pati kasi huling isda, ninanakaw umano. Nakatutok si June Veneracion. Ang paglalayag ng mga mandaragat ng Masinloc, Zambales. Nakadepende sa panahon ng swerte. Pero kung pagsasaluhan lang ang problema, hindi ka magugutom sa laot. Yan, tawin niya, luto niya. Ang pagkain dito, mula dagat diretso sa lutuan. Ibang-iba nga naman ang lasa ng sariwang pagkain. Pero kung bulto ng huli ang pag-uusapan, malaki ang papel dito ng mga payaw na siyang nagsisilbing artipisyal na tahanan ng mga isda. Yan, malinis naman yan. Ang payaw ay ginagastusan ng mga operator ng mga bangka. May markings ito na nagpapakita kung sino ang may-ari.
Pero ang mga mandaragat na ayaw na munang magpunta sa mayamang pangisdaan ng Scarborough Shoal, problemado sa mga bagong lugar na kanilang pinupuntahan dahil sa nakawan umano ng mga isda sa payaw. Umiwas nga doon sa taga-ibang bansa. Ang kalaban naman dito naman sa Pilipinas din sa ating mga kadugong Pinoy lang. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Masinloc, nagsimula maging problema ang nakawan ng isda sa mga payaw nang dumami ang mga ito sa kanilang karagatan. Hindi na raw kasi makapaghulog ng payaw malapit sa Scarborough Shoal dahil sa panggigipit umano ng China Coast Guard. Dapat yung nakakaisa sila, yung akin-akin, yung sayo-sayo. Napapansin ng mga mangingisda na mas pakonti ng pakonti ang nahuhuli nila ngayon. Kapag ganyan, may ilan sa kanila ang napipilitang lumayo para maghanap ng mas magandang pangisdaan. Ang problema, habang lumalayo, mas nagiging delikado ito para sa kanila. Sa paghahanap ng bagong pangisdaan, may ilan sa kanila na muntik nang hindi makabalik sa kanilang pamilya. Nawala po kami sa laot, sir, mga 2 araw po. Palutang-lutang lang po kami sa bangka. Nabutan po kami ng bagyo. Ang hirap at sakripisyo ng mga mangingisda na pagdaanan din ng mga magulang na siyang nagturo sa kanila. Pero para sa mga nakasama namin, ayaw na nilang may madagdag sa kanilang pamilya sa peligrosong hanap buhay ng pangingisda. Ayoko manahin ng mga anak ko. Gusto ko maiba naman yung linya nila kasi mahirap na eh. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng Undas Holiday, dagdag toll ang sasalubong sa mga mag-uuwian na dadaan sa South Luzon Expressway o SLEX simula bukas. Depende sa klase ng sasakyan, 10 hanggang 30 piso ang dagdag sa mga bibiyahe mula Alabang, Muntinlupa hanggang Calamba, Laguna. Hanggang 8 piso naman ang dagdag sigil para sa mga bibiyahe mula Calamba hanggang Santo Tomas sa Batangas. Ayon sa Toll Regulatory Board, gagamitin ng malilikom na pondo para mapaganda at mapalawak ang SLEX. Bukod dyan, may hanggang 3 pisong dagdag toll din sa Muntinlupa, Cavite Expressway. Instead of collecting this in one big collection, kalahati lamang po ang ipapatupad nila bukas kung sakasakaling kinakailangan pa yung kalahati next year na po nila pwedeng ipatupad. Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Eastern Samar at mga karatig nitong probinsya ilang minuto bago mag-alas 3 ng hapon kanina. Naitala ang epicenter ng lindol sa layong 76 kilometers silangan ng Hernani, Eastern Samar. Naramdaman ang intensity 5 sa mga bayan ng Hernani at Llorente. Umabot din ang pagyanig sa iba pang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Wala namang naiulat na pinsala o anumang banta ng tsunami. Pero nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng aftershock. Magandang gabi mga kapuso. Good news, humina at tuluyan nang nag-dissipate o nawala yung low pressure area na ilang araw ding nanatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, wala pang bagong sama ng panahon na nagbabadyang makaapekto sa bansa. Pero hindi pa rin dapat magpakampante dahil may ilang lugar pa rin makakaranas ng maulang panahon. Base nga sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Luzon, lalo na po sa hapon. Asahan yan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, gayon din sa Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Katulad ng naranasan sa bayan ng Katanawan sa Quezon Province, kung saan kasabay ng undas ay nalubog sa baha ang maraming bahay. Halos wala raw na isalbang gamit ang ilang residente dahil nasa sementeryo ang karamihan. Abot dibdib ang baha sa ilang lugar. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, umapaw ang ilog kaya mabilis na tumaas ang tubig. Para naman ho sa mga kapuso natin sa Visayas, good news dahil mababa ang tsansa ng ulan sa umaga. Pero bandang hapon, may pag-ulan na sa ilang bahagi ng Panay Island tulad ho ng Antique, Aklan at Iloilo. Posible ring maranasan sa ilang lugar sa Negros Provinces, gayon din ho sa Central at Eastern Visayas. Kung taga Mindanao naman, mataas ulit ang tsansa ng ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at sa Barm. Samantala, katulad ng naranasan natin kanina, hindi rin natin inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, lalo na po sa hapon o sa gabi.
Kaya sa mga balik trabaho na bukas, huwag pa rin kalimutang maghanda at laging mag-iingat. Ang mga pag-ulang posibleng maranasan bukas ay dulot pa rin ng shearline at hanging amihan, pati ng localized thunderstorms. Yan lang muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Makibalita tayo sa pagpapatuloy ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Mula kay Rafi Tima, live pa rin mula sa Giza sa Egypt. Rafi? Mel, patuloy pa rin tayong nakatutok sa mga nangyayari sa Rafah border crossing kung saan bagamat wala sa listahan ay may mga nagtutungo roon nagbabaka sakaling makaalis at makapasok dito sa Egypt. Hanggang ngayon ay wala rin man daw natatanggap na abiso pa yung ating mga kababayan na pwede na silang magtungo dyan sa may border. Samantala bukod sa Gaza-Egypt border na ating nga tinututukan dito, binabantayan rin ng ating embahada ang latest sa mga nawawalang Pinoy sa Israel at kung kabilang sila sa mga hawak ng Hamas. Tuloy rin ang pag-atake ng grupo sa Israel na iniinda ng ilan nating kababayan roon. Nakatutok si JP Soriano. Sa nakalipas na 24 oras, magkakasunod na air rocket alert siren ang umalingaw-ngaw sa Tel Aviv sa Israel. Kaya ang mga Pilipinong hotel workers gaya ni Dayanara sa mga pinakamalapit na shelter nagtutungo. Pero kung nasa mataas na palapag sila, sa mga pasilyo ng hagdan na sila umuupo dahil ito raw ang pinakamatibay na bahagi ng gusali. Doon lang sila habang hindi naririnig ang ganito. Ang ibig sabihin na intercept o nasa lagna ng Iron Dome defense system ng Israel ang rocket. Talagang nakaka-nervous, nakakatakot. Siren pa lang napakalakas na eh. Tapos after ng tunog ng siren, ayan na, magbo-boom na, nakakaano rin sa mental health namin. Kung sa kalsada naman inabutan, dapat tumapa at takpan ng ulo. Hindi, mamaya putukan na. Magpuputukan na ito. Alert level 2 pa rin ang pinaiiral ng Foreign Affairs Department sa Israel. Wala pang repatriation pero bawal na ang deployment ng mga new hires o first-timer roon. Pero pinag-aaralan kung posibleng itaas ang alert level sa ilang partikular na bahagi lang ng Israel. Maaari sigurong gawin by level, by area. Nandito alert level 3, doon alert level 2. After his discussions with President. Kaugnay naman ang pangingidnap ng Hamas, wala pang kumpirmasyong hawak nila ang dalawang nawawalang Pilipino. May mga namamagitan na raw dito. The good news is may mga pinapalaya na, babalitaan ninyo. At ibig sabihin mo walang pinapatay, no? Qatar is also the mediator. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ingat sa mga peke ngayong Pasko. Marami raw online seller na mukhang legit pero scammer pala ayon sa isang ahensya ng gobyerno. Gaya ng isang isinumbong sa 24 oras Facebook page. Ang tips para makaiwas tinutukan ni Daro Tingkungko. Dumulog si Crystal Dokila sa 24 oras Facebook page. Matapos kasing magbayad na mahigit 8,000 piso para sa second-hand cellphone, bigla siyang binlock ng online seller. Doon na lang po ako na parang yung nagising po akong nahala. Parang iba na yung nakabahan ako. Tapos bigla na lang po akong parang napaisip na scam pala yung ganun. Nahimasmasan pa siyang lalo nang suriin niya mga resibo at dokumentong ipinakita sa kanya noon. Yung resibo na pinakita nila is magkaiba po font ng text. Ang mga ganitong scam ang isa sa mga ibinabala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ngayong parating na Christmas rush. Marami raw kasing nagpapanggap na lehitimong restaurant, hotel o nagtitinda pero too good to be true ang alok. Ang iba nagpapadala pa ng link para makuha mo raw ang discount o iba pang alok. Pero form yan na humihingi ng personal mong impormasyon na pwedeng magamit para nakawin ang lehitimong social media account na magagamit sa panloloko sa malapit sa iyo. You will be locked out of your account
yung on SOCMED account mo, no, will be used to send messages, alleging ikaw yon. Pwede kang magkaroon ng online dugo-dugo, asking for money, or asking for help, close relative. Meron ding nagpapanggap na lehitimong tindahan o brand, pero pag pumasok ka sa links nila, gambling site pala. Kung may nakita kayo, hindi nyo inaasahan siya, forget it. Huwag nyo na i-click. But a lot of times it is a fake message being transmitted to you. That's the best prevention. At kung kayo ay nabiktima, you can call anytime or text our number 1326. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko nakatutok 24 oras. Sumagot na ang sinakyang airline ng ilang nagbalik bansang OFW mula Israel. Kasunod ng reklamo nilang nasirang bagahe at nawalang gamit. Ayon sa Etihad Airways, iniimbestigahan na nila ang reklamo. Direkta rin daw silang makikipag-ugnayan sa apektadong customer. Nitong Lunes, dumating sa bansa ang mga OFW sakay ng Etihad Airways matapos ang kanilang stopover sa Abu Dhabi mula sa Tel Aviv, Israel. Tila saglit lang napahinga nitong undas ang longest Christmas season in the world. Kasunod kasi ng Halloween, balik paghahanda ang marami sa Paskong Pinoy agad-agad. Tinutukan niya ni Mark Salazar. Halloween is out! Kaya pasok, Mariah Carey, move over na nga ang mga spooky decorations. Check nga natin ang mga excited sa Pasko sa Christmas shopping Tiangge ng Dapitan sa Maynila. Ba, may ilang maaga nang namili. Aba, pinatapos lang talaga ang November 1. Pinasko agad kahit All Souls Day pa. Opo, excited na ang Pasko. May 13 month. Ang lungkot kasi ng undas. This time naman, parang ang sarap. Parang yung, ito yung season na talaga nagbibigayan. Yung feel na film yung bigayan, mahalan, di ba? Kaya, ang saya-saya. Tama naman si Marilu, di ba? Ang masaya actually sa Pasko ay yung bago magpasko. Yung Paskong gala ng barkada at shopping ng pamilya gaya nilang dumayo pa galing Batangas. Kahit hindi ganun karami yung pera, yung joy, iba talaga yung naibibigay niya. Hindi rin nag-aksaya ng araw ang pamilya paulitin ng Marikina. Undas kahapon, tsaka noong 31. Then ngayon naman, nagtatayo na ng Christmas tree. Nasabik daw talaga silang magpasko after pandemic. Bumabawi lalo si Mami Mary Ann na 2 beses na COVID ng malala. Severe siya kasi talagang walang kain, wala as in nakahiga lang. Kaya 5,000 piso agad ang inubos nila pang Christmas decor lang. First time na bonggang-bongga. May budget na. Dati hold po ang budget. Iba po yung blessings namin ngayon this 2023. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Rollercoaster of emotions ang paparating sa GMA Telebabad. Inaabangan na this Monday ang astig na pagbabalik primetime ni Ruru Madrid para sa action-packed na Black Rider. Pero bago yan, may aasahan kayang happy ending ang Barda fans sa finale bukas ng Maging Sino Ka Man? Ichichika sa atin yan ni Aubrey Carampes. Hoy, pinagmukha mo akong tanga. Harap-harapan ka nagsinungaling sa akin. Alam nga naman, basta-basta ko nalang ipagkalat, mamamatay tao ang nanay ko. Kasunod ng madamdaming pagtatalo ni Carding at Monique, hindi raw dapat mag-alala ang Barda shippers ni David Licauco at Barbie Forteza dahil sa double dose of kilig na ihahatid nila sa finale episode bukas. The wedding bells are ringing for our Robin Hood Carding and the love of his life, Monique! May kasalan kasing magaganap at invited ang lahat.
Sa teaser video na ito, makikitang spooting si Carding na naka-white suit and black bow tie. Blooming bride naman si Monique in her off-shoulder wedding dress. Aba, syempre. Oo. Talagang... In fairness, oo nga, maganda nga yung tsura. Maganda. Sa'yo din, maganda rin. Thank you. Of Diba? course, dapat lang. Yes. Ako, maganda rin yung wedding mismo. Ay, The nako. whole thing, actually. Yes. With all the flowers. Pinaghandaan daw ni David ang kanyang look na malayo sa nakasanayang sando at maong jacket na laging suot ni Carding. Hindi, abangan nyo, ang gwapo ni Carding doon. Ay, talaga, nagwapuhan ka naman. Sobra! Iyak nga ako eh. Ay, oo nga. Kaya pala umiyak ka kanina. Sabi ko na dahil gwapong-gwapo ka sa akin. Sobra! Ang happily ever after moment, deserve naman daw ng kanilang mga karakter. Nakakakilig siya talaga kasi ako naman as a girl, talagang ang wedding ay isa sa mga special moments naman talaga. So para magawa ko siya as a character, medyo nafe-feel ko rin talaga. So ayun, masaya yung feeling. Bukas na ang finale ng Maging Sino Ka Man pagkatapos ng 24 oras. Pero hindi dapat bumitaw dahil after kilig. Intense na aksyon, bakbakan, with side hustle ng drama at kilig. Ang sagot ni Black Rider. Ang bidang si Ruru Madrid, all out daw para sa kanyang pagbabalik primetime. Thankful din daw siya sa suporta ng lahat ng kanyang co-stars mula sa mga kilalang action stars ng iba't ibang henerasyon. Mga leading lady na sina Kylie Padilla at Yasi Pressman. Veteranong mga artista na mahuhusay din sa drama. At Gen Z social media stars and influencers. To be honest, syempre, nandun yung pressure dahil the last time na gumawa ako ng teleserye na first lot, is yung Lolong pa. So, syempre, I'm expecting na kung gaano po yung success, ganun din po itong Black Rider. Pero mas nangingibabaw naman yung excitement dahil I'm sure na lahat naman kami, binigay po namin yung lahat. Talagang mabubusog po yung audience sa dami ng cast, sa dami ng mga fight scenes, sa magagandang eksena. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Kilalang masayahin ang mga Pilipino, pero sa isang survey, lumabas na 3 sa bawat 5 Pinoy ang nakararanas ng kalungkutan at isa ang Pilipinas sa mga bansang may mataas na self-reported loneliness. Pakinggan natin ang boses mo para maibsan yan sa pagtutok ni Oscar Oida. Ilang taon na rin umanong namumuhay ng mag-isa ang 76 anyos na si Aling Christie sa inuupahang kwartong ito sa Quezon City. Patay na ang mga kapatid at hindi naman na siya nakapag-asawa, kaya solo-solo na sa buhay. Ang madalas na lang daw dumadalaw sa kanya, lungkot. Naiiyak na lang ako. Bakit? Siyempre naalala ko ang magulang ko, mga pamangkin ko. Kasi yung mga pamangkin ko malayo. Kunya, nagtatawag sila, may problema. Sabi ko, wala naman. Kaya ko pa. Ano na lang ang ginagawa mo para labanan? Minsan lumalabas ako, pumunta ko sa dyan. Di ba, minsan libre sini. Nag-iikot. Kundi sa Walter dyan sa May Muñoz. Ikot-ikot lang. Para hindi ka naman manghina. Halos di naman nalalayo ang sitwasyon ng 74 anyos na si Lola Amor. Madalas daw, pilit niyang nilulunod sa pananahi ang nadaramang kalungkutan. Lungkot na kinikimkim at di pinapakita basta-basta. Hindi nila nahalata. Akala nila lagi ako masaya. Ganyan. Lalo pagka minsan, maiyak ako. Siyempre pag nalulungkot ka, nag-iisa ka, nag-iisip pa sa nakaraan. Sana ganun, sana ganito. Ginawa ko. Tsara nung bata pa ako, nag-ipon sana ako. Di sana ako ganito. Sabi ko ganun. Sa isinagawang survey ng kumpanyang Meta at Gallup sa mahigit 140 bansa, lumalabas na kasama ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamataas na level ng self-reported loneliness. 57% daw ng mga Pinoy ang nagsasabing sila ay nalulungkot. Halos 6 yan sa bawat 10 Pinoy. Higit na mataas yan sa global average na 24% o halos 1 sa bawat 4 na tao. Ayon sa mga eksperto, malaki daw ang kinalaman nito sa kakulangan ng koneksyon sa kapwa.
ang isang tao dapat socially connected. Hindi lang sa sarili niya, kung hindi connected din siya sa ibang tao. Close friends, family members, di ba? Kasama sa trabaho. Because the social connectedness with others is also a form of support para sa kanya. Pero teka, anyari? Di ba kilala ang mga Pinoy na likas na masayahin? Huwag natin kalimutan, we just came out from COVID. And COVID changes many behaviors and personality ng isang tao. Kung tutuusin, magandang senyales daw ang dumaraming bilang ng tao na umaaming malungkot sila. Tayo, alam mo mga Pilipino, magaling tayo eh. We don't want to show, ayaw natin na, magpakita. Kaya ko ito eh, okay lang ako eh, di ba? Parang sa totoo. But the number one thing is to acknowledge and validate your feelings of loneliness. Kung makakaramdam ng kalungkutan, wag na wag daw magmumukmok sa isang sulok. Lumabas ka. Di ba? Pumunta ka sa mga park, pumunta ka sa mga places that you like to go to. And always talk to people who are positive and open-minded. Tinanong namin ang ilan nating kapuso kung paano nila nilalabanan ang kalungkutan. Nakikipag-usap sa mga kaibigan. Usually po nakikinig po ako sa music or di-distract ko po ng sarili ko. May mga times po na nilalabas ko po siya sa iyak or nilalabas ko po siya sa kwento sa mga taong makakatulong po sa akin. Sabi naman ng eksperto, sakaling may kakilala kayo na nakakaranas ng matinding kalungkutan, huwag iismulin o gawing biro-biro ang kanilang pinagdadaanan. Always remember, ang nakakausap natin ng tao, hindi natin alam kung may pinagdadaanan o wala. That's why kindness should start always from us. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Bukod sa saya, buenas din para sa ekonomiya ang Christmas season. Dagdag trabaho ito para sa marami at dagdag kita rin sa mga negosyo. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Sabay sa pagkutitap ng paligid at masasayang Christmas songs, ang pagdami rin ng mga namimili, pati kitaan o Christmas meetups. Dagdag gastos pero dagdag trabaho rin para sa marami dahil sa dumaraming seasonal job pagkapaskuhan ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang coffee shop ngang ito, nag-hire ng mga estudyante tuwing magpapasko. Ang may-ari kasi, estudyante rin daw nang magsimula noon sa paglalako ng kape sa kalsada. Para makatulong din sa mga kagaya ko noon na nangangailangan ng trabaho para matustusan yung pang-araw-araw na kailangan po. Nakakatulong po siya sa pambaon po sa eskwelahan and tulong na rin po sa pangangailangan sa bahay at the same time. Hiring din ng mga seasonal workers ang ilang small business gaya ng mga gumagawa ng cookie at pastries na in-demand na pangregalo tuwing magpapasko. Around this month, nag-hire po kami to keep up sa mga orders. Gusto rin po namin yung idea na hindi lang po kami yung kumikita. So meron po kaming natutulungan. Ayon sa isang ekonomista, mga trabahong may kinalaman sa retail, services at turismo ang ilan sa mga in-demand ngayong magpapasko. Pag holiday season, no? Sa retail, syempre, yung mga iba't ibang tindahan, no? Kasi biglang dadami yung mga mamimili eh. Yung mga leisure places din, no? Yung mga events, kasi syempre marami rin Christmas parties, marami nagki-cater, marami yung hirap nga magpabook ng mga venues eh. So, nandoon yung mga hiring din yung mga yon. Bagamat may dagdag kita, tandaan daw na hindi kailangang ubos biyaya ngayong magpapasko. Yung pagtitipid nandoon pa rin, no? Yung siyempre yung rationalized na spending, doon na sa pinaka-importanting gastusin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 53 days na lang, Pasko na! Ako po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.